Ayan mga kababayan ko, welcome back po muli dito po sa atin pong munting channel, reaction at opinion. At sa araw po na ito mga kababayan ko, mayroon na naman po tayong pag-uusapan at bibigyan po natin ng reaksyon at opinion. Ito po yung issue dito po sa impeachment complaint against sa BBM or Bongbong Marcos natin pong presidente dito po sa bansang Pilipinas. At kung matatandaan po natin mga kababayan, itong impeachment complaint na ito, noong nakaraang linggo pa po ito pinail doon po sa Kongreso, pero ito po ay di umano tinanggap doon sa Kongreso dahil yung kanilang Secretary General ay nasa labas daw po ng bansa o nasa abroad. Kaya wala pong tumanggap, na para bang sinasabi nila na kapag lumabas yung kanilang amo ay wala nang tao doon sa kanilang bahay, kaya wala nang pwedeng tumanggap. So ganun lang mga kababayan, kaya sa araw na ito ni-refile ito ng mga Makabayan Black, itong kanila pong impeachment na ito. Actually guys, ito po ay pangalawa, pangalawang impeachment complaint against BBM dahil mayroon na pong nauna. Oo, mayroon na pong nauna. Kaso lang, yung nauna ay medyo mahina daw po ito. Oo, ayon na rin po dito sa Makabayan Black. Ito po yung dahilan kung bakit sila ay nag-file din ng kanila pong sariling impeachment complaint against BBM. Pero sa aking palagay dito, mga kababayan, ito ay scripted. Script lamang ito. Oo. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, itong Makabayan Black, ito yung mga talagang sumisigaw po ito eh. Oo. Sa ang kanilang destination nito, mga kababayan, mga ito, ay sa kalsada. Para iparating nila ang kanilang hinaing sa gobyerno. Oo. Lalong-lalo na sa panahon ni yung Senior Marcos. Ito sila yung galit na galit. Tinatawag nila si Marcos noon na magnanakaw, may mga tagong yaman. Sila ito yung mga grupo na ito. At kahit anong o sinong presidente ang upo dito sa Pilipinas, lagi itong kontra ang mga ito, laging nasa opposition ang mga ito. Wala pa itong kinampihan na Pangulo ng Pilipinas. Pero ang nakapagtataka, mga kababayan ko, pagdating dito kay BBM, tahimik sila. Tahimik sila dito mga kababayan. Ito yung nakapagtataka dito sa grupong ito. Dati sumisigaw sila na Marcos magnanakaw, Marcos may tagong yaman. Galit na galit sila kay Marcos. Grabe ito, mga ito. Pero dito nga, pagdating kay BBM, tahimik. Nung nakaraang taon, ayaw nila sumali doon sa nanawagan na BBM resign. Oo. Ibig sabihin, BBM resign, kusang bumaba si BBM sa kanyang pwesto. So ayaw nila sumali ron. Tapos ngayon, papalabasin nila na gusto nilang tanggalin si BBM. Di ba? Nakapagtataka. Ayaw nyo ng BBM resign, tapos kayo yung tatanggal mismo. Kayo ang magtatanggal kay BBM. Ang tapang nyo naman. Di ba? So, halatang halata na talagang scripted ito.
At malamang sa malamang, opinion ko lamang ito, yung naunang impeachment complaint, mga kasabwat din ito. Pinauna lang nila yung mahinang impeachment complaint na ang tawag ng iba, impeachment. Kasi ito sila yung mga maiingay eh. Ito sila yung maraming alam. Ito sila yung nagsisigaw na itong si magnanakaw, yung dating Pangulong Marcos, yung tatay. Oh. Pero pagdating dito kay BBM, tahimik sila. Bakit sila tahimik? Kasi nga, mga kababayan, alam nila na kapag mag-resign si Bongbong Marcos, si Sara Duterte ang uupo. Galit din sila kay Sara Duterte. Galit na galit sila kay Sara Duterte dahil nga itong mga kakampi nila na mga NPA ay talagang pinararo kumbaga ng mga Duterte. Oo, kumonti sila. Maraming sumurinder na mga NPA noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, maraming sumuko. Kumbaga humina talaga yung kanilang puwersa sa panahon ng mga Duterte. Ibig sabihin talagang mayroon silang galit sa mga Duterte. Kung biglang bumaba nga itong si Bongbong Marcos, ang magiging presidente, automatic, Sara Duterte. Kaya ang nangyayari dito ngayon, kahit alam nila itong katiwalian dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung malakihang pagnanakaw, ito yung kauna-unahan sa history ng Pilipinas na malaking korupsyon talaga. Oo, ngayon lang ito nangyari sa panahon ni BBM. Pero ang mga ito tamimi. Para bang indirectly sinasabi nila na pagtiyagaan na lang natin muna yan si BBM. Pagtiyagaan lang natin yan. Oo, kahit alam natin yung mga katiwalian niya. Kaysa naman si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas. O, di ba? Kumbaga, sinakripisyo talaga nila. Oo. Yung malakihang pagnanakaw para hindi lang makaupo itong si Sara Duterte. Kaya takot na takot sila na manawagan ng BBM resign. Tapos ngayon, nung mayroon nang nag-file ng impeachment kay BBM, nag-file din sila. Nag-file din sila. Oo. Kumbaga, yung kanilang ingay, yung kanilang puwersa, siguro, palagay nila, ay nasapawan sila. Oo, kaya kunyari, nag-file din sila. Pero sa palagay ko, sa aking opinion, yung nag-file nung una, na mahinang impeachment, kasabwat din nila yon. Kasi unang-una, yung nag-file na attorney, doon sa first impeachment, ay abogado ni Lisa Marcos ayon sa Bilyonaryo Channel. Oo, doon pinakita na ito abogado ni Lisa Marcos dahil nung mag-comment daw itong si Glenn Chong against kay Marcos, itong abogado na ito ay pinailan itong si Glenn Chong ng disbarment case. Ngayon, kung wala kang kaugnayan kay Lisa Marcos, bakit ka mag-file kay Glenn Chong ng disbarment case? Di ba? So, ibig sabihin, talagang may kaugnayan kayo ni Lisa Marcos. Oo. Ano yon? Sasawsaw ka lang ng problema ng may problema? Di ba? Bakit ka makikialam doon sa away ni Glenn Chong at saka ni Lisa?
kung wala kayong kaugnayan. So, tagang mayroon kayong kaugnayan. May connection kayo. So, hindi man aminin ni Auntie Claire, kasi sabi ni Auntie Claire, fake news daw, hindi raw abogado ni Lisa Marcos yung nag-file ng impeachment complaint, yung unang ipinail. Fake news daw. Eh kung fake news, anong meron? Bakit siya yung nag-file kay Glinsong ng disbarment case nung si Glinsong ay nag-comment ng negative against Lisa Marcos? Kaya itong si Auntie Claire, hindi kapaniwala din eh. May maidepensa lang talaga dito kay BBM. So yun na nga, dito sa mga Makabayan Black, mga kababayan ko, kapaniwala ko talaga rito, ito ay kwan lang, scripted ito, yung kanilang kunyari, pagpapile ng impeachment complaint. Akalain mo, ayaw nila kay BBM na magkusa na bumaba sa pwesto. Pero gusto nila sila ang magtanggal kay BBM. Alin ba yung mas mabigat? Tatanggalin nila si BBM o si BBM mismo yung magkusang mag-resign? Di ba mas mabigat yung sila yung magtatanggal kay BBM? Kaya halatang halata eh. So, ang nakikita ko lang talaga rito, napakay nila, ay kunyari, sila ay magpapile ng impeachment against kay Marcos para hindi sila mahalata na ang focus talaga nila natanggalin ay itong si BP Sara. Oo, si BP Sara kasi si Sara Duterte ngayon, siya talaga yung malakas na magiging kandidato sa 2028. At ayaw talaga nila na paupuin itong si BP Sara. Kaya ngayon pa lang, gumagawa na sila ng kung ano-ano para maakusahan ito si BP Sara. Ikaso nga lang, lagi silang nadi-deny. Yung kanilang pinail noong nakaraang impeachment ay nireject ito ng Supreme Court. Hindi tinanggap kasi kuan daw labag daw sa constitution natin ang kanilang pinail. So ngayon magre-refile na naman itong mga ito. So ito yung kanilang pakulo na kunyari galit sila kay BBM, pero ang totoo galit talaga sila kay Sara Duterte kasi ayaw nilang paupuin ito si Sara Duterte dahil mas mabagsik ito kay BBM. Oo, di ba? Si Sara Duterte talagang pag nagmura yan, talagang tudo-tudo. So talagang tatamaan sila rito. Papatulan talaga sila rito. Si BBM masyadong mabait. Kaya siya naluloko eh. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, weak leader daw ito si BBM. Ang uunahin talaga nila rito na matanggal itong si Sara. Oo. Yun ang uunahin nila. Dito sila magko-concentrate. Tatanggalin nila ito through impeachment para pag natanggal ito sa impeachment, hindi na ito makakatakbo sa susunod na eleksyon 2028 kahit barangay captain, hindi na siya pwedeng tumakbo eh. Basta na-impeach siya. So yun ito yung purpose dito, itong mga Makabayan Black. Magko-concentrate talaga sila rito sa pagpatanggal dito kay BP Sara. Kasi kapag natanggal nila itong si BP Sara, wala na. Kaya na madali na nilang tanggalin itong si BBM. Oo. Kasi grabe yung mga ebidensya laban dito kay BBM, talagang tatablan dito si BBM. Kaso nga lang, hindi talaga sila ngayon makapagpakita ng todo na against sila kay BBM dahil nga
Kapag bumaba itong si BBM, si Sara Duterte ang magiging presidente. Automatic yun kasi siya yung vice. Kaya dito mga kababayan ay hindi ako naniwala rito na ito ay talagang totoo. Oh, scripted lang ito. Scripted to ang kanilang ginagawa. Hindi ito totoo. Kasi kung totoo yung kanilang pagmamalasakit kuno sa bayan noon pa, last year pa, 2025, nung pumutok yung flood control scandal na ito, ang dami ng mga ebidensya na pwede nilang gamitin para mapa-impeach ito si Marcos. Pero ni panawagan nga na BBM resign, ayaw nila. Ang sigaw nila, labanan ang korupsyon. Kalain mo, korupsyon yung kanilang nilalabanan. Tapos yung corrupt, hindi nila mabanggit. Hindi naman magkakaroon ng corruption kung walang mga corrupt. Dapat ang panawagan nila, labanan yung corrupt, hindi yung corruption. Yung corruption, produkto ng corrupt yun eh. Tapos ang lalabanan nila yung produkto. Yun yung kanilang sigaw, labanan ang corruption. Oh, yung produkto ang kanilang nilalabanan. Hindi yung nagpo-produce. Kaya kabaliktaran yung mga utak nitong mga kuha na ito eh. Itong mga makabayan black. So ngayon mga kababayan ay pakinggan po natin itong sasabihin dito nitong makabayan black dito sa kanilang pag-refile dito sa kanila pong pinail na impeachment kuno dito kay BBM o Bongbong Marcos. At ni-receive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General, at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na immediate referral to the Speaker. However, hindi tayo nakakuha ng definite commitment kay Secretary General na ire-refer niya kaagad kay Speaker ang complaint. No? So, hindi natin malaman kung bakit. No? Babantayan natin ito at we expect. Nagtanong ka pa kung bakit. Eh may nauna na nga na impeachment complaint. Yun na yung kanilang papatulan. Bakit magtatanong ka pa kung bakit? Eh nagpahuli-huli ka eh. Sinadya mo talagang magpahuli, mag-file eh. Eh alam mo naman, eh congressman ka, hindi mo alam na kapag may nauna nang mag-file ng impeachment complaint, ay wala nang ibang makapag-file pa uli. Oo. Eh, bakit magtatanong ka pa kung bakit? Eh dapat ikaw yung nauna mag-file. Kasi malinaw naman sa Constitution na sa isang taon, isa lang ang pwedeng ma-file sa impeachable official. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang. Eh may nauna-una na nga. Eh paano pa tatanggapin yung inyong impeachment complaint? Eh mayroon nang nauna. Pinagluloko mo naman yung mga Pilipino eh. Dahil may sapat na panahon, no, dapat may immediate referral to the Speaker, no, para naman yung Speaker ma-actionan ito. According to the rules, the Speaker has 10 session days to refer to include the complaint or complaints in the order of business. No, so in other words, sa rules, may sapat na panahon para pagsamahin ang impeachment complaints para magkaroon ng isang initiation of proceedings lamang. Ano pagsabay pinagsasabi mo? Bakit hindi nyo kinuntak yung nag-file ng unang impeachment? Doon kayo nag-usap-usap.
Tapos, doon kayo pinagsama nyo yung inyong mga complaint. Tapos, isahan na lang ang pag-file. Oo. Bakit asahan mo nga? Ang gusto mo ngayon, tatarin ng yung Congress, tatarin ng pag-file ng mga impeachment complaint para pagsama-samahin sila yung magsama-sama. Sila na yung bahala magsama-sama sa mga impeachment complaint. Hindi naman po pwede yun. Dapat, doon pa lang, nakipag-ugnayan na kayo doon sa nag-file ng first impeachment complaint. Na kung ano yung reklamo nyo against kay Marcos, idinagdag nyo na lang doon. Nagkasundo kayo, ito yung aming complaint din against Marcos. Pwede bang isingit ninyo ito? O, di ba? Ngayon, magpapile kayo ng separate. Kaya halatang halata, scripted talaga eh. O, alam nyo naman sa batas na isa lang talaga ang pwedeng tanggapin dyan sa Congress. Siyempre, kung ikaw yung ini-impeach, talagang gagawa ka ng paraan. Oo. Magpapile na. Hindi ko rin naman sinasabi na ito ay pakana ni Marcos na yung unang impeachment complaint na pakana niya ito kasi nga ayon sa mga balita napakahina daw ng mga ebidensya nito kasi kinuha lang ito sa mga pahayagan, sa mga news, doon lang nila kinuha yung kanilang mga ebidensya. Kaya talagang mahina. Oo, mahina ito. So, duda nga ng iba, ito ay pakana lamang ni Marcos na kunyari, ipa-impeach siya. Kaya ang tawag dito sa first impeachment complaint na ito ay impeach me. Impeach me at tawag dito. Oo. Siyempre, gagawin niya talaga yan kasi siya nga yung ini-impeach. So, may karapatan niyang gawin yan. May karapatan siyang gawin yan. Ikaw ba naman, i-impeach, Pangulo ka ng Pilipinas, paalisin ka sa pwesto. Talagang gagawa ka ng paraan. Sa laki ba naman ng sakop ng intelligence funds nito ni Marcos. Siyempre, kung kayo man ay kikilos against sa kanya, ay matutunugan niya kaagad yun. Kaya siya ay nagpa-impeach na ng una. Nauna na siya nagpa-impeach sa mahinang impeachment complaint. At kapag itong mamayang alas 3 daw, tatalakayin. Oo. Hindi. Yung kanilang regular session, 3 p.m. O baka tatalakayin na itong first impeachment complaint, ay wala na. Hindi na kayo makakapasok. So alam nyo yan. Kayong mga kongresista mga congressman kayo. Alam nyo yan, ang proseso dyan. Na kapag mayroon ng isang impeachment complaint, mahirapan na talaga kayong makapasok. Pero bakit? Ipinapakita nyo pa na parang concerned kayo sa mga katiwalian. Dapat kayo yung naunang nag-file. Pambihira kayo, pinagluloko niya yung mga tao No, so in other words, walang anumang dahilan para sabihin ng House na may nauna na, hindi na pwede ang iba pa. No, so yan ang ini-expect natin na mangyari sa complaint na ito. Talaga, yun talaga yung mangyayari. Oo, alam nyo na pala. Expected nyo na pala na yun ang mangyayari. Bakit? Nag-file pa kayo. Buti pa itong grupo ni Mike Defensor, hindi na sila nag-refile ng kanilang impeachment complaint. Dahil alam nila na kapag sila ay mag-refile pa, ay mapapasama lang sila sa script. Naisahan kayo ngayon ni Mike Defensor. Kayo ngayon ang napasama ngayon sa script ng administration. O talagang kasabwat kayo. Kasi nga, ayaw nyo naman talaga manawagan ng BBM resign. Oo, tapos ngayon, kayo ngayon, gusto nyo tanggalin si Marcos. Ano nangyari? Ipinakita nyo nga nung nakaraang taon, 2025, nakakampi kayo ni Marcos Tapos ngayon, bigla kayo ngayon magsasabi na gusto niya nang tanggalin si Marcos. Kalukuhan.
So, yun lamang po mga kababayan. Dito ko na puputulin ito pong aking pong vlog. At sana po ay may nakuha po tayo ditong aral dito po sa vlog na ito na tayo nga po ay lagi po tayong magmatsyag para hindi po tayo maloko. Lalong-lalo na po itong mga politikong mga manluloko na nililigaw lang po tayo para hindi po lumabas yung katotohanan. So bago po tayo magkahiwa-hiwalay, huwag po niyo pong kalimutan i-like at i-subscribe po itong ating pong munting channel, reaksyon at opinion. Maraming salamat po. God bless us all.